sa kanya ng awitin para sa kanya mga kapatid ay gaya na yung sinabi ko nung nakaraang linggo, hindi ko ang mga kapatid na dahil nasa pagkakilala ko sa ating Panginoon na si Jesus Christ ay siya yung pinakilala kong Diyos dahil sa simula nung ako dito, nakasama ako dito sa iglesia nito, yun nga po yung yung tinuturo na ang Diyos ay ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Kaya nung ako ay nag-internet sa Facebook, na-comment ko nga yung pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na claim ko na nasa Diyos, mga kapatid. Pero siyempre, ngayon pa mga kapatid ay sinaliksik ko rin yung banal na kasulatan kung siya nga ba ay Diyos. Marami akong nabasa na nagpapatunay na siya ay Diyos. Pero mga kapatid, gusto ko lamang kung i-share yung aking naman kung nabasa na siya ang ating Panginoon Jesus ay Diyos. Nung siya nandito sa sanglibutan, tao siya, kaya Panginoon. Pero ngayon na sa taas na siya, Diyos na siya. Amen. Kaya ito po yung wala si yung nakasulat sa John 12. John 12 verse 8-12. Sa John 12 verse 8-12. Kasi gusto ko din pong sanayin yung sarili ko bilang mananampalataya kasi matagal na din po ako dito sa pananampalataya. Gusto ko din may yung kaalaman ko din mga kapatid. John 8:12. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, muli nang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, hindi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ibig sabihin nito mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung ilaw. Siya yung ilaw. Ngayon, nabasa ko din sa dito ay lalabas kung sa Diyos, nabasa ko din sa 1 John 4:5. Oo, na sinasabi din dito mga kapatid na kasi nasaliksik ko din dito para yung na-comment ko na sa Diyos na talagang piling ko na rin yun na sa Diyos ating Panginoon Kristo. 1 John 1:4. Umpisaan sa 4. Sabi dito nakasulat at ang mga bagay dito ay ating isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. May nagsulat mga kapatid para ating mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos. Ito po mga kapatid. At
At ito ang pasabi namin narinig nila sa Kanya. At sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw. Kaya doon pala mga kapatid, lumabas na. Lumabas na ang ating Panginoon Jesucristo ay siya'y Diyos, mga kapatid. Kaya, at hindi tayo nagsisita. Hindi hanggang doon lang. Kasi ang pinapalabas ko lang doon, kasi nag-clinic ko na nga na siya Diyos. Kaya wala nang dapat na husgahan ako na mali. Kaya, pagamat maraming atibayan na sa Diyos, yung pinanghahawakan ko na talagang pinakamatibay, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ay siya ay Diyos. At sa Kanya ay walang anumang katulad. Lumalabas yung doon sa John 8:12 na hindi mali yung pag-claim ko. Kahit na nai-claim ko, hindi ako nagkamali. Mga kapatid. Kaya, sa mga mananampalataya na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin kung nasaan ang Diyos, ay hindi ko alam. Masasabi ko lang na nahanap ko na sa akin ang Panginoong Jesucristo. Siya yung buhay na Diyos na tagapagligtas ng lahat ng mga tao. Praise God. Pastor, pakibalik doon sa una. Sa John 8:12. Sa John 8:12. Yun po yung pinanghahawakan ko na bilang mananampalataya. Ayan. Yan na mga, yan. Sinishare ko lang kasi nga na-comment ko nga talaga kasi wag mo lang napunta na ako dito. Kasi nga nung Katolik pa ako, ang alam kong Diyos yung mga santo-santo yun, si Mama Mary yun. Hinahalikan ko pa nga yun pag mapasimba din ako noon. Pag nananalangin nga ako dun sa bahay, din nag-picture, si Mama Mary. Hinahalikan ko pa kasi nga, yun nga yung alam ko na Diyos, sila yung Diyos. Kaya nung napunta ako dito, yun, naalaman ko na ang Panginoon si Kristo ay Diyos. Kaya hindi naman na ako nagkakamali sa aking pong pag-claim na ang Panginoon si Kristo ay Diyos. Kaya purihin ang ating Panginoon si Kristo. Kaya maganda yung pag may panahon na yung nagbabasa ka ng pananapasulatan kasi maraming mga nangangaral na ganito, sabi nila, para hindi ka mailigaw. Kaya napaka-importante din po mga kapatid na nagsasaliksik din tayo sa banal na kasulatan dahil yung katotohanan talaga nandoon sa Biblia. Hindi lang sa nakikinig tayo sa mga pastor, kundi magbasa din, makinig sa mga pastor at magbasa yun. Yun ang pinakamahalaga bilang isang mananampalataya para hindi po tayo mailigaw ng kahit sino man. Praise God. At magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nung
Biyernes na ano, birthday ko, 15. Wala namang handa. Papasalamat na lang ako dahil humihinga ka. Kabila ng mga pinagdadaanan ko na mga pagsubok. Humihinga pa naman, malakas pa naman sa awa ng Diyos. Kaya pinapasalamatan mo siya mga kapatid. Mga 51 ko na. 1972, 51 ko na. 51 na ito. Ay, 1972, 52 na. Kaya hindi halata baka senior citizen. Kasi nga nung yung mga kaklase ko nung elementary nagkita-kita kami. Tapos reunion namin. Tawa sila ng tawa kasi makulawak lang. Sabi ko okay lang, sabi ko talagang ganyan. Diyan naman tayo pupunta lahat. Yung una ko lang. Kasi puti na nga daw yung buko, yung isang kaklase ko pa nga sabi niya, halika sa ko, niyayaya ako sa parlor para pakulay daw niya ang buko. Paggupitan sa kapakulan. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, salamat na lang, sabi ko. Kaya sabi niya, ko lang. Akulaw pala, sabi niya, bakit ganyan? Sabi niya, gano'n. Pinabayaan mo yung sarili mo, sabi niya, gano'n. Pero hindi naman ako nagtatampo, okay lang. Okay lang sa akin. Ang importante, humihinga. Praise God. Kaya po ako'y mag-aandog sa ating Panginoon sa Kristo. Ay, very verse ako pala. Nakasulat sa awit chapter 146 verse 2. Samantalang ako'y nabubuhay, pupurihin ko ang Panginoon. Ako'y aawit ng mga pagpuri sa ating Diyos. Samantalang ako ay nabubuhay. Praise God. Ang awitin ko ay maghal ka o Diyos sa akin. Bago
po.